Idol, pa-shoutout naman dito sa Wacon Builders, dito Pagbilao, Quezon Province. At sa asawa ko na si Jerlyn Rodelas. At sa dalawa naming anak dyan sa General Luna, Quezon Province, from Alin Saron. Thank you, Lods. Lagi ako nakikinig sa mga kwento mo, saka dun sa kwentong bayan. God bless. Shoutout sa'yo, Alin Sarona. Maraming maraming salamat sa pakikinig ng kwento, pagsuporta, at shoutout din sa asawa at anak nyo. Ingat kayo palagi kabayan, at para sa mga iba nating kabayan na gusto magpa-shoutout, i-comment nyo lang dito, or kung may gusto kayong pabating lugar, yan. Comment nyo lang, shoutout natin sa susunod na video. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jomar. Walang eksaktong taon, probinsya ng Bukidnon. Kailangan mo nang umalis, Evan. Paparating na ang mga tauhan ni Don Crisostomo. Wika ni Camario. Hindi ko kayo iiwan, tay. At isa pa, lupa natin to. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari. Lalaban kayo, kaya lalaban din ako. Hindi, Evan. Isipin mo ang kinabukasan ng magiging anak mo. Siguradong magiging maayos sila sa pangangalaga ng mga manugang ko. Alam kong hindi sila mapapabayaan. Mas kailangan niyo ako dito. Huwag nang matigas ang ulo, Evan. Ayokong maulila sa ama ang una kong apo. Hindi mauulila sa ama ang apo nyo dahil sisiguraduhin ko dugo ni Don Crisostomo ang ididilig natin sa lupang do. Nang mga sandaling ito, pinaglalabanan ng mga magsasaka ang kanilang lupain. Pilit inaangkin ng isang taong ganid sa kapangyarihan. Panahon pa na mga Kastila, pinaglalabanan na ang lupang ito. Pagmamay-ari ng mabait na Espanyol na nagngangalang Don Graciano. Hindi kagaya ng ibang mga Kastila. Mabait, mapagmahal sa mga Pilipino itong si Don Graciano. Kaya naman napamahal sa kanya ang mga tauhan. Binili nito ang pamilya ni Mario mula sa iba pang mayamang Espanyol. Naging mabuti ang pakikitungo nito sa mga naging tauhan at itinuring silang tao. Naging katiwala ng lupain ang ama ni Mario. Binigyan sila ng maliit na bahagi ng lupa upang pagtayuan ng kubong matutulayan. Nagtanim sila ng mga punong saging at kung ano-ano pang halaman na maaaring mapakinabangan. Nakita ng Don na mahusay mag-alaga ng mga pananim si Mario, kaya kinuha niya ito bilang tagapangasiwa ng napakalawak na taniman ng tubo at plantasyon ng tabako. Sa loob ng mahabang panahon, pinaglingkuran ng pamilya ni Mario ang Don hanggang sa tuluyan itong namaalam. Iniwan ng butihing matanda ang kalahati ng ari-arian sa pamilya ni Mario at ang kalahati naman sa mga anak at pamangkin mula sa Espanya. Ngunit dahil sa pagwawakas ng kolonisasyon ng mga Kastila, napilitang umalis ang mga Espanyol. Walang nagawa ang anak ni Don Graciano kundi iwanan ang lupang pamana ng ama. Sa paglipas ng panahon, inalagaan ng angka nila Mario ang lupain. Umaasa ang mga ito na babalik ang mga amo. Ngunit ilang dekada na ang nakalipas. Hindi na nila nakitang muli ang mga butihing dayuhan. Nang mamatay ang ama ni Mario, inihabilin sa kanya ang pamamahala ng lupain. Naging prominente silang may-ari ng lugar hanggang sa tuluyang magwakas ang pananakop ng mga dayuhan sa bansa. Iginawad ng pamahalaan ang lupain sa kanyang pamilya. Kasabay nito, ang pagdating ng formal na kasulatan mula sa Espanya na nagsasaad ng lubusang pagtatalaga sa pamilya ni Mario bilang opisyal na may-ari ng lupang iniwan ni Don Graciano. Hindi naging ganid sa poder si Mario
ibinahagi niya ang napakalawak na lupain sa mga kapwa magsasaka. Kaya naman, naitalaga ang isang pamayanan sa mismong lugar at si Mario ang kinilala bilang pinuno. Nagkakasundo ang mga tao sa maliit na nayon. Mapayapa ang pamumuhay ng bawat isa at sa pagtutulungan ng mga mamamayan, naitatag ang isang kooperatiba na tumutulong sa mga magsasaka. Ipinagpatuloy ng samahan ang pagtatanim ng tubo na naging pangunahing pinagkakakitaan ng mga magsasaka sa lugar. Ngunit isang araw, may mga dayuhang dumating. Hinahanap ng mga ito si Mario at nang matagpuan, ibinigay ng mga ito ang isang sulat mula sa taong nagngangalang Crisostomo. Nagpakilala ito sa sulat bilang apo ni Don Graciano. Ang nilalaman ng sulat na yun, ang mandato para sa lahat ng mga residente na umalis sa lugar. Hindi pumayag ang pamilya ni Mario dahil may pinanghahawakan silang katibayan na pagmamay-ari nila ang lupain. Simula ng araw na matanggap nila ang sulat, naglagay ng barikada ang mga residente sa paligid ng nayon. Walang sino man ang nakakapasok nang walang pahintulot mula sa nagbabantay. 10 taon nang nakalipas mula nang matanggap nila ang sulat, nanatiling alerto ang mga mamamayan. Sa pamumuno ni Mario, nagkasundo ang mga residente na ipaglaban ang karapatan. Hanggang isang araw, sa gitna ng pagdiriwang ng kanilang fiesta, isang grupo ng armadong kalalakian ang dumating. Pinagbababaril ang lahat ng madaanan. Lumaban sina Mario at nagawang itaboy ang mga ito. Ngunit nag-iwan ng babala ang mga armado na babalik sila. At sa pagkakataong iyon, tuluyan ang uubusin ang mga nakatira sa nayon. Balik tayo sa kasalukuyan. Masyadong mahina ang puwersa natin kung ikukumpara sa mga tauhan ni Don Crisostomo. Kulang tayo sa mga baril at tao. Marami tayong mga binatang residente. Ang ilan sa kanila ay nasa sapat na gulang na upang humawak ng baril, Mario. Bakit hindi natin sila sanayin? Total, para din naman to sa ikabubuti ng buong nayon. Hindi maaari, Damian. Ayokong madungisa ng karahasan ng palad ng mga kabataan sa baryong ito. Tama naman si Damian, Tay. Handang lumaban ng ilan sa mga kaibigan ko. Kaya sana, hayaan nyo kaming humawak ng baril at ipaglaban ng lupang matagal na nating pinangangalagaan. Tumahimik ka, Evan. Kayo mga nakababata ang pag-asa ng ating nayon. Kung sakali mang magtagumpay tayo sa labang ito, sa mga palad nyo nakasalalay ang muling pagbangon at pagpapatuloy ng ating pamayanan. Kaya hindi ako makakapayag na sumuong sa laban ng mga kabataang lalaki sa nayong ito. Mario, nauunawaan ko ang gusto mong sabihin. Pero paano tayo magtatagumpay? Matanda na ang ilan sa mga kasama natin. Halos wala nang lakas para lumaban. Hindi ba dapat lang turuan ng mga kabataan kung ipagtatanggol ang kanilang lupang sinalangan? Ano man ang maging dahilan mo, hanggat ako namumuno sa nayong ito, hindi ako papayag na sumuong sa laban ng mga kabataan. Evan, huwag mo nang ipilit ang gusto mo dahil hindi ito makakabuti para sa lahat. Magdudulot lang ito ng debate. Makasama, tapos na ang pagpupulong na ito. Matapos ang pag-uusap, naglabasan sa kubo ang mga kalalakian. Naiwan si Evan at Mario. Tay, hindi naman kaya masyado mong minamalit ang kakayahan ng mga kabataan dito sa nayon. Tignan mo sila, batak ang katawan sa trabaho, buo ang kalooban, handa silang lumaban. Kayong mas mga nakakabata, masyadong mapusok. Hindi nag-iisip na maaaring mangyari sa sandaling gawin nyo ang isang bagay. Hindi ko kayo minamalit, Evan, lalo ka na. Nakita ko ang kapasidad mo sa laban, pero natatakot ako na baka sa bandang huli, wala nang maiwan para ipagtanggol ang nayon. Lalo ka na,
Ilang beses na kitang sinabihan na umalis na. Ilang buwan na lang isisilang na ang panganay mo. Oo nga ho, tay. Pero mas ligtas sila doon sa kabisera. Maintindihan naman ng asawa ko kung bakit kailangan kong mapaiwalay sa kanila. Hindi naman na kita makukumbinse kaya bahala ka na. O siya, bumalik ka sa pagbabantay. Sige po tay, mag-iingat po kayo. Ikaw din. Teka sandali. Isang bagay pa anak. Eto, kunin mo. Inabot ng matanda ang isang kwintas. Magkadikit na tila maliit na puso ng saging na gawa sa puting bato ang disenyo. Teka tay, ano naman po to? Mutya ng kambal na puso ng saging Evan. Aalagaan ka niyan at ilalayo sa kapamakan. Isuot mo at magtiwala. Sige na, lumakad ka na. Hindi na nakapagsalita si Evan dahil kagad nang tumalikod ang ama. Naramdaman ng binata na tila may kakaiba sa kinikilos nito at sa hindi malamang kadahilanan, biglang naging tagusan ang tingin sa katawan ni Camario. Kinusot ni Evan ang mga mata at muling tinignan ng ama. Nagbalik sa dati ang paningin, kaya naisip niyang baka dahil lang sa puyat. Ilang gabi din siyang hindi nakatulog ng maayos dahil sa banta ng pagbabalik ni Don Crisostomo. Lingid sa kalaman ng binata na ito na pala ang huling pagkikita nila ng ama. Kinagabihan, nakatanggap ng balita si Evan na dadalaw ang kanyang asawa kasama ang kapatid. Biglang nag-alala ang Ginoo dahil alam niyang mapanganib para sa asawa ang pagpunta sa nayon, lalo pat nagdadalang tao ito. Dali-daling pinuntahan ni Evan ang ama upang sabihin ang balita. Tay, pinapasabi ni Marisa, pupunta daw sila dito bukas kasama ang kapatid niya. Baka gusto kang makita ng asawa mo. Bakit kasi hindi ka pa umuwi doon Tay, mas kailangan nga ako dito. Ngayon, anong balak mong gawin? Balak ko sana silang salubungin at sabihing wag nang tumuloy. Delikado dito, hindi natin masasabi. Mamaya bigla nang sumugod yung mga tauhan ni Don Crisostomo. Masyado kang nag-aalala. Huwag mong isipin yon, hayaan mo. Ipapasundo ko sila bukas na umaga. Sige tay, maraming salamat po. Babalik na ako sa pwesto. O sige na. Teka, nakapaghapunan ka na ba? Tapos na ho. Nagluto ng tinolang manok si Mang Ber para sa hapunan ng mga bantay. Ganun ba? O siya, bumalik ka na sa pwesto at bukas. Ako nang bahala sa mag-asawa at hipag mo. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan, maaga pa lang sinalubong na ng mga tauhan ni Camario ang asawa ni Evan. Ilang minuto nakalipas, nakarating sa nayon ng ligtas. Pasensya ka na Evan ha. Gusto na kitang makita Mag-isa lang kasi ako sa bahay palagi. Alam kong delikado pero parang hinahanap ka kasi ng anak mo. Panay ang sipa lalo na kapag napapag-usapan ka sa bahay. Ayos lang kahit ako naman Gusto ko na kayo makita ng anak ko pero delikado kapag bumaba ako ng bayan. Baka masundan ako ng mga tauhan ni Don Crisostomo, pati kayo mapahamak. Pasensya na din Marisa. Dinamay ko kayo ng anak ko sa magulong buhay ko. Ano ka ba Evan? Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo pinagmamalaki kita. Marunong ka manindigan Ituloy mo ang pakikibaka. Papasan ba't matatapos din yan? Yan nga din ang kailingan ko Marisa. Kaya asahan mo hindi kami titigil ni tatay hanggat hindi nagiging maayos ang lahat. Bakit kayo dyan sa labas nag-uusap? Papasukin mo sa bahay ng makapag-agahan. Masayang nag-usap ang mag-anak hanggang sa kinakailangan ng umuwi ng asawa ni Evan. Tay, ihatid ko na po si Marisa pabalik sa bayan. Bakit ikaw ang maghahatid?
Hindi ba delikado para sa asawa at hipag mo? Hindi na lang po ako papasok ng bayan. Hanggang sa paradahan lang. Ikaw ang bahala. Mag-iingat kayo. Saktong pagsakay ni Eva ng sasakyan. Nagdatingan naman ang mga kasama nilang nagpapatrolya sa paligid. Napansin ni Evan na sugatan ang ilan sa mga ito. Ang truck na sinasakyan may mga tama ng bala. Anong nangyari sa mga kasama mo, Evan? Bakit may mga sugat sila? Hindi ko rin alam. Dito lang kayo. Tatanungin ko si tatay kung ano nangyari. Dali-daling pinunta ng binata ang ama. Nalamang sinalakay ng mga tauhan ni Don Crisostomo ang kanilang pangkat. Ayon din sa nakaligtas, paparating na ang malaking pangkat ng mga armadong tauhan ng Don. Ngayon na ang pagkakataon, Evan. Lisanin mo na ang nayon. Bumaba kayo ni Marisa sa bayan. Alam mo ang isasagot ko, hindi ako aalis. Sandali lang, ipapatid ko si Marisa kay Naldo. Kinausap ni Eva ng asawa. Sinabi ang sitwasyon. Pagkatapos ng pag-uusap, pinatid niya ito sa kasama pauwi. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man makalayo ang sinasakyan ng asawa, bigla silang nakarinig ng malakas sa pagsabog. Umabot sa kinakatayuan ni Evan ang bugso na dulot nito. Napadapa ang binata. Muling tinignan ang sasakyan ng asawa. Nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas na nakatayo ang asawa. Ngunit nang lingunin ni Evan ang pinagbula ng sabog, nakita nito ang pangkat ng mga kalaban na walang awang pinagbababaril ang mga taga-nayon. Nakatayo sa likod ng isang sasakyan ang dayuhan na nakasuot ng magarang damit. Kulay ginto ang buhok, may hawak na baril. Nakita din ni Evan ang amang nakatago sa malaking puno. Nakatingin sa kanya, tila naguhudyat na wag aalis sa kinaroroonan. Sa kasamaang palad, nakita ng isa sa mga kalaban si Evan. Tinutukan nito ng baril. Akmang magpapaputok na sana nang biglang humarang si Camario, tinadtad ng bala ang katawan ng matanda. Hinarangan nito ang mga balang dapat ay para kay Evan. Tay, mga walang iya kayo! Wika ng binata habang pinapaulanan ng bala ang sasakyan ng mga kalaban. Nagsipagtalunan ang mga ito. Sumabog ang isa sa mga sasakyan ng kalaban dahilan para mapatay ang ilan sa kanila. Mabilis sa pinuntahan ng Ginoo si Camario na noon ay naghihingalo dahil sa dami ng tama ng bala. Evan, tumakas ka na. Wala tayong laban sa kanila. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi, Tay. Huwag ka na magsalita. Sandali lang at dadaling kita sa ligtas na lugar. Akmang bubuhatin ni Evan ang ama. Ngunit pinigilan nito ng matanda. Huwag na, Evan. Wala na akong pag-asang mabuhay. Tumakas ka na. Isipin mo ang kinabukasan ng iyong mag-ina. Pakiusap. Huwag mong hayaang maulila sa ama ang kaisa-isa kong apo. Hindi yun mangyayari, Tay. Kaya huwag ka na magsalita. Maluba na ang tama mo. Alam, Evan. Ihingi mo ko ng tawad sa aking apo. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makita at makalong siya. Unti-unting nalagutan ng hininga si Camario. Hindi mapigilan ni Evan ang sarili. Dinampot ang baril ng ama. Kinuha ang sariling sandata. Matapos ay sinugod nito ang mga tauhan ni Don Crisostomo na noon ay nagdiriwang. Dahil matagumpay sila na nasakop ang nayon. Wala nang mga buwisit na ampas lupa. Sa wakas akin na ang lupang ito. Kayong lahat, linisin niyong mga kalat. Pagkatapos ay magdadaos tayo ng malaking kasiyahan.
Nakaramdam ng matinding galit si Evan nang marinig ang sinabi ng Don. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Nakitang halos lahat ng mga kasamahan ay wala na. Maging ang mga kabataan, kababaihan at ilang matatanda ay nadamay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nag-init ang katawan ng Ginoo. Dumaloy ang kakaibang enerhiya sa kanyang ugat. Marahang naglakad na tila bumagal ang oras sa paligid. Pinagbababaril ang mga tauhan ni Don Crisostomo. Nagulat ang Don nang makitang nakatayo si Evan. Kumuha ito ng baril at pinaputokan ng Ginoo. Tinamaan at bumagsak sa lupa. Habang nakaiga, naramdaman ni Evan na tila unti-unting nawawala ang sakit sa bahaging tinamaan ng bala. Nang mahawakan niya ito, laking gulat ng binata dahil kusang gumaling ang sugat. Dali-daling tumayo si Evan. Sinalubong ng putok si Don Crisostomo. Matinding kilabot ang bumalot sa katawan nito nang makitang muling bumangon si Evan. Naglakad papunta sa kanya. Itinapon ng Don ng baril at dali-daling tumakbo. Lumayo ka sa akin! May sa demonyo ka! Alam kong tinamaan ka sa dibdib! Paano kang nabuhay? Hindi nagsasalita si Evan. Patuloy lang ito sa paglalakad. Binunot ng Ginoo ang itak sa kanyang tagiliran. Pinagtataga ang bawat kalabang nakakasalubong. Hanggang sa marating nito ang kinakatayuan ni Don Crisostomo. Anong kailangan mo? Pera? Kaya kitang bigyan ng maraming pera kung yan ang gusto mo. Sa'yo na ang lupa. Hayaan mo lang akong mabuhay. Malaking pagkakamali ang pagtungtong mo sa lugar na ito at pagpatay sa aking mga kanayon. Sa tingin mo, may tatama pa ba ng pera ang lahat ng yun? Wika ni Evan, sabay tarak ng itak sa tiyan ng Don. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Para yan sa lahat ng mga pinatay mo. Muling binunot ng binata ang itak. Isinaksak sa dibdib ng Don. Eto naman, para sa lahat ng perwisyong idinulot mo sa amin. Wika ng binata. Matapos ay tinagpas nito ang ulo ng kalaban. At eto naman, para sa aking ama. Kinuha ng binata ang ulo. Isinilid sa sako. Pinunta ng binata ang isa sa mga nakaligtas na kalaban. Inihagis ang ulo sa tabi nito. Umalis ka na. Ibigay mo yan sa kung sino mang nagbigay ng permiso na pasukin ang baryo namin. Sabihin mong maganda sila dahil hindi ako titigil hanggat may nabubuhay sa kanila. Naglakad si Evan papunta sa bangkay ng ama at naupo. Naipagiganti kita, Tay. Pero hindi pa ako tapos. May mga tao pa rin nag-aangad na makuha sa atin ang lupang pinaghirapan nyo. Hindi po ko hihinto hanggat may nabubuhay sa kanila. Inilibing ng binata ang lahat ng mga namatay. Nang sumunod na mga araw, isa-isang nagdatingan ang mga kanayon na nakatakas bago ang pangyayari. Humingi ng tawad ang mga ito kay Evan dahil wala sila nang mangyari ang pagsalakay. Lumipas ang 2 buwan. Isinilang ang panganay ni Evan. Pinangalanan na Jomar. Sunod sa pangalan ng kanyang inang si Josefina at amang si Mario. Dahil sa kaganapang iyon, walang sino man ang nangahas na agawin ang lupa sa pangangalaga ni Evan. Nabalita sa buong probinsya ang nangyari. Nagtanim ito ng takot sa halos lahat ng nakakarinig. Nang magkaisip si Jomar, naibahagi ng ina ang kabayanihang ginawa ng ama. Ginawa niya ito para manatili sa puso ng nooy binatang si Jomar ang lahat ng pagod, sakit at pagsisikap ng mga taong namatay para lang sa kanilang lupang tinabuan. Nang mamatay si Evan,
Nagpatayo ng rebulto ang anak sa mismong pasukan ng nayon bilang pagkilala sa kabayanihan ng ama. At bago ito tuluyang nalagutan ng hininga, iniwan ni Evan ang dahilan kung bakit niya naipanalo ang laban kontra sa mga mananakop. Iniwan niya ang tangan na ipinamana din sa kanya ni Camario, ang isang malakas na uri ng mutya o mas kilala sa katawagan na kambal mutya ng saging. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Paulo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Ano nga ba ang isang dibino? Sa pangkalahatang pag-unawa, ito ay tumutukoy sa isang taong pinabura ng Diyos. Sila yung mga taong pinagkalooban ng kakaibang kakayahan na kumonekta sa mga celestial at gamitin ang banal na kapangyarihan na mula sa Diyos. May kakayahan silang magpagana ng mga orasyon mula sa banal na kasulatan. Ang karamihan sa kanila, mga pare o hindi kaya mga taong may debosyon sa paglilingkod sa Panginoon. Paano nga ba nakakamtan ang pagiging dibino? Marami ang mga nagsasabi, nararating ng isang tao ang antas na ito sa sandaling makumpleto niya ang isang proseso, kagaya ng pag-aayuno, celibacy o pagwaksi ng mga makabundong gawain, pag-aaral ng sariling buhay, panahon sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit sa kwentong ito, matutuklasan natin ang mas malalim na kahulugan ng salitang dibino. Si Paulo ay namulat sa isang relihiyosong pamilya, nagsisimba tuwing linggo, nakikilahok sa mga aktibidad ng simbahan at sa tuwing may mga kawanggawa, laging naroon ang ama. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang magkasakit ang ina ng binata. Ipinagdasal ni Mang Nelson na gumaling ang asawa. Nagdebosyon pa ito sa kanilang patron para lang dinggin ang kanyang dasal. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na gumaling ang ina ni Paulo. Nalugmok ng gusto ang ama ng binata na tila nagtampo ito sa Diyos. Hindi na dumalo ng mga misa at maging sa lahat ng gawain ng simbahan hindi na nagpakita. Paulo, ayoko nang nakikilahok pa kayo sa mga gawain ng simbahan. Huminto ka na din sa pagiging sakristan mo. Nagsasayang ka lang ng pagod. Wala ka namang mapapala dyan eh. Wika ni Mang Nelson. Pero tay, simula noon nasa simbahan na tayo . Anong naging dahilan? Parang nagbagong iip ng hangin . Bakit? Kailan ba tayo pinabura ng Diyos? Sabihin mo sa akin, kailan ba nagkaroon ng oras ang Diyos para sa atin? Dininig niya ba ang dasal ko na pagalingin ang nanay mo? Lahat ng ginawa ko para sa kanya. Lahat ibinigay ko pero ito tayo. Nawala ang nanay mo. Sa tingin mo, Paulo, sino ang matutuwa? Hindi mo ba naisip tay na baka pagod na din si nanay? Matagal na siyang may sakit . Nakipaglaban din naman si nanay . Sa tingin mo hindi rin ginusto ni nanay na gumaling? Bakit tay? Ikaw lang ba nagdasal para gumaling si nanay? Ako din naman . Pero hindi ako nawalan ng pananalig sa Diyos. Dahil alam ko, may plano ang lahat na nangyayari sa atin. Plano? Naririnig mo ba ang sinabi mo? Alam mo, Paulo, walang patutunguhan ang diskursong ito. Sige na, gawin mo kung anong gusto mo. Kayo makinig sa sarili nyo, tay. Tila tinatalikuran na ninyo ang Diyos . Sana lang, hindi siya ang tumalikod sa inyo. Pag-uusap ng mag-ama. Dahil sa nangyari, unti-unting lumayo ang loob ni Paulo sa ama. Nagpa siya itong umalis upang magtrabaho sa ibang bansa. Bagaman nawala sa paglilingkod sa simbahan, hindi naman nabawasan ang pananampalataya ng binata. Patuloy itong nagdadasal para sa ikabubuti ng ama.
Hiniling sa Diyos ay kabubuti ng kanilang kapalaran, ngunit lingid sa kalaman ni Paulo na ang pasya nitong mangibang bansa ang siyang magiging daan ng pagbabago ng buhay. Minsang napada ng binata sa isang simbahan, narinig nito ang mga awit, ang sermon ng pare. Bagaman hindi nauunawaan, pumasok ang binata upang makinig. Naupo ito sa tabi ng isang matanda. Laking gulat ng binata nang bigla siyang kausapin. Mukhang bago ka sa lugar na to, iho ha. Kailan ka pa dumating? Natuwa ang binata dahil nakasumpong siya ng isang kagaya niyang Pilipino. Magdadalawang linggo pa lang po sa bansang to. Kayo po ba? Halos kalahati ng buhay ko. Nandito na ako sa bansang ito. Ang totoo niyan, dito na nga ako nagretiro eh. Anong pangalan mo? Ako po pala si Paulo. Kayo po? Tawagin mo na lang akong Leo. Ikinagagala kitang makilala, Paulo. Nga pala, nauunawaan mo ba ang sermon ng pare? Hindi nga po eh. Narinig ko lang po yung mga kanta at nung sumilip ako, nakita ko po may misa kaya pumasok na ako para makinig. Anong silbi ng pakikinig mo kung hindi naman naiintindihan? Sa palagay ko po, hindi naman sa lingguhayang batayan ng pakikinig eh. Nauunawaan ko naman po yung bersong pinagbabatayan ng sermon. Kaya doon ko na lang po ibabata yung aral na ibinibigay. Matalino kang bata. Mahalata kong minsan ding umikot ang buhay mo sa simbahan ha. Oo, Mang Leo, ang totoo ho niyan. Sakristan po ako sa parokya namin kaso kinakailangan kong umalis eh. Kaya naman pala. Bueno, matatapos na ang misa, mauna na ako. May kailangan pa akong gawin eh. Nga pala, bago ko umalis, gusto kong ibigay sa'yo ang medalyon na ito. Nagulat ang binata nang iabot sa kanya ng matanda ang isang lumang medalyon ng San Benito. Teka, hindi po ba medalyon to ng San Benito? Bakit niyo po binibigay sa akin? Alaala ng pagkikita natin, iho. Baka kasi hindi na ito maulit pa. Isa pa, kakailanganin mo yan sa lugar na ito. Maraming masasamang loob ang magtatangka sa mga baguhang kagaya mo. Ano pong ibig niyong sabihin sa magtatangka? Kagaya sa ating bayan, maraming may alam ng lihim na karunungan sa lugar na ito at higit pa sa mga nalalaman natin ang kaalaman nila. Pinakamainam na depensa ang medalyong yan, lalo na sa palipad hangin. Traidor ang mga mangkukulam dito, Paulo, kaya palagi kang mag-iingat. Matapos sabihin ang mga katagang ito, agad nang umalis si Mang Leo. Bagaman hindi lubusang naniniwala si Paulo sa mga kulam at barang, alam niyang may malalim na dahilan ang matanda kung bakit binigay sa kanya ang medalyon. Matapos ang misa, umuwi ang binata sa tinutuluyan. Nakita niya ang isa sa mga kasamahan sa trabahong nakikipagtalo sa isang dayuhan. Nung una, inakala ng binatang simpleng argumento lang ito. Pero pagsapit ng hapon, habang naghahandang pumasok ang binata, napansin ito, hindi bumangon sa higaan ang kasama. Uy Franz, hindi ka ba papasok? Mauhuli tayo niyan. Hindi pa, masama ang pakiramdam ko eh. Pakisabi na lang sa bisor natin ha. Tatawag din ako sa kanya mamaya kapag nawala yung pananakit ng lalamunan ko. Matapos makipag-usap, tumuloy na ang binata papunta sa pinagtatrabahuhan. Habang naghahanda, nakita nito ang dayuhang nasugatan ni Franz. Hindi niya ito kinibo. Ngunit laking gulat ni Paulo nang bigla siyang sunggaban at hinila sa kwelyo. Ayoko makita yung pagbumukha niyo ha.
Kayo mga Pinoy dito sa bansa namin. Magsipag-uwi na kayo. Doon kayo sa pinanggalingan nyo. Hinawi ng binata ang kamay ng dayuhang kasama. Kinausap ito ng mahinahon. Kung may problema ka sa aming mga Pilipino, pwede ka namang humanap na ibang trabaho eh. At isa pa, hindi ka magpapasya kung aalis kami o hindi. Nagtatapang-tabangan ka yata. Nakakalimutan mo ba nasa bansa kita? Hindi ko nakakalimutan kung nasan ako. Pero ikaw, wag na wag mo kong pagbabantaan. Makikita mo. Tignan natin kung magagawa mo pa yung sabihin matapos ang gagawin ko sa kaibigan mo. Matapos pagbantaan si Paulo, kaagad nang umalis ang dayuhan. Nilapitan naman ng binata ang kanilang bisor na isa ding Pilipino. Nako, mukhang malaking problema ang pinasok mo, Paulo. Sa dami ba naman ang pwede mong makaaway, bakit si Marco pa? Wala naman akong ginagawa sa kanya, sir eh. Ewan ko ba, ano bang problema ng taong yun? Pati nga si Franz, pinagdiskitan pa niya eh. Kahit na mas mabuting umiwas ka na lang sana para maiwasan ang mas malaking problema. Hindi mo gugustuhin kalabanin ang taong yon. Bakit, sir? Ano bang meron sa taong yun? Nahalata ko lahat ng mga kasama natin takot sa kanya. Sabi ng mga kalahi niya, may kaalaman daw sa kulam ang taong yon. Hindi ko rin alam kung totoo pero sabi pa nila, ang huling nakasagutan ni Marco hanggang ngayon nasa ospital pa rin. Unti-unting kinakain ng kung ano ang kanyang laban. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga ganyan, sir. Siguro nagkataon lang na may sakit talaga yung nasugatan niya noon. Basta Paolo, binalaan na kita. Hanggat maaari umiwas ka kay Marco. Talagang ayaw niya sa mga kalahi natin. Matapos ang araw ng trabaho, muling bumalik si Paulo sa kanyang tinutuluyan upang magbihis. Nakita nito ang kasamang nanginginig. Hinawakan ni Paulo ang noo ng kaibigan at nagmapagtantong inaapoy ito ng lagnat. Dali-dali siyang nagpunta sa butika upang bumili ng gamot. Ngunit habang nagmamadaling makabalik, nakasalubong na naman ito si Marco. Wag na wag kang magsayang ng oras para sa kaibigan mo ha. Wala na siyang pag-asang gumaling. At sa oras na matapos ako sa kanya, ikaw naman ang isusunod ko. Walang iya ka. Anong ginawa mo kay Franz? Wala naman. Binigyan ko lang siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Pero mukhang napasobra ang ginawa ko ah. Dahil anumang oras, maaari na siyang mamatay. Yan ang nararapat sa mga taong hindi marunong lumugar. Naparito kami para magtrabaho. Wala kaming ginagawang masama sa iyo, Marco. Anong dahilan mo? Bakit mo ginawa yan kay Franz? Lahat kayo mga Pilipino, hindi nararapat sa bansang to. Mga manloloko kayo. Wika ni Marco. Napagtanto ni Paulo na malalim ang galit nito sa mga kababayan, kaya sinubukan niyang kausapin ng maayos ang dayuhan para malinawan tungkol sa totoong nangyari. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakipag-usap si Marco. Sa halip pinagbantaan pa nito si Paulo na wag nang manghimasok kung ayaw niyang masaktan. Dali-daling pinuntahan ni Paulo ang kasama at pinainom ng gamot. Bagyang bumaba ang lagnat nito, kaya sa halip na magpahinga, lumabas ng tinutuluyan ng binata para hanapin si Mang Leo. Naglakad-lakad siya sa parke pero hindi nakita ang matanda. Inikot ang buong plaza hanggang sa muli siyang magawi sa harap ng simbahan. Nakasara ito dahil walang misa. Ngunit nakita niyang nakaupo si Mang Leo sa harapan ng simbahan habang pinapakain ang mga kalapate. Mabuti at nakita ko po kayo, Manong Leo. Yung kasama ko po eh. Parang kinulam yata ng dayuhang kasama namin. May alam po ba kayong maaaring tumulong? Nakulam, paano mong nasabi?
Hindi po ako sigurado pero alam ko na may kung anong ginawa sa kanya yung kasama naming dayuhan. Hulaan ko. Si Marco. Nagulat ang binata dahil kilala ni Mang Leo si Marco. Teka, paano niyo pong nakilala? Ilang beses ko nang nakainkwentro ang ama niya. Mga wikan sila Paulo at siguradong walang makikialam sa oras na malaman ng mga tao na si Marco ang kalaban mo. Mga wikan, hindi po ba makapangyarihan sila? Nabasa ko tungkol sa kanila at alam ko yung maaari nilang gawin eh. Kung ganun, hindi ko lamang tumama kay Franz, kundi uri ng malediksyon. Tama ka. Malakas ang mga wikan na magbigay ng sumpa sa pamamagitan ng salita. Matindi ang galit ni Marcos sa ating mga Pilipino dahil minsan siyang niloko ng isa nating kababayan. Ano po bang nangyari? Umibig si Marcos sa isang Pilipina. Ibinigay niya ang lahat sa babaeng yon. Umasa ang kawawang binata na papakasalan siya ng babae. Pero bandang huli, nalaman ni Marco na may asawa ito sa Pilipinas. Huli na ang lahat nang makarating sa kanya ang balita dahil nakauwi na sa bansa ang babae. Tangay ang lahat ng perang naipon ni Marco. Kaya naman pala. Kahit naman ako magagalit pag ganun eh. Pero mali pa rin yung rason niya para mandamay ng walang kasalanan. Nabulaga na siya ng galit, kaya naman lahat ng mga Pilipinong nakakasama ay sinusumpa niya. Sa katunayan, 2 na ang napatay ng taong yon. Hindi siya magawang ipakulong dahil walang sapat na ebidensyang makakapagturo sa kanya at makakapagpatunay na siya nga ang may gawa. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kapulisan na kinulam sila ni Marco. Lalo kang magmumukhang baliw. Pero ano po yung magagawa natin? Kailangan ni Franz ng tulong eh. Dapat makalas ang sumpang ibinigay sa kanya ni Marco. Mukhang nasa iyo ang bagay na maaari nating gamitin. Ano pong ibig yung sabihin? Anong gamit? Yung San Benito? Tumpak. Alam mo ba kung paanong dasalin ang mga basag sa letrang nasa krus ng medalyon? Ang totoo, wala akong alam sa mga ibig sabihin ng letra na to eh. Ngayon ko pa nga lang nalaman na may basag palang mga yan. Eto, basahin mo at subukan mong pag-aralan. Nakasulat sa Latin ang mga yan, kaya medyo mahirap unawain. Binasa ni Paulo ang mga katagang nakasulat sa maliit na papel na ibinigay ni Mang Leo. Hindi pa man nakakarating sa gitna ang binata, naramdaman na ng matanda ang kakaibang pagpintig mula sa medalyon. Sigurado ka bang ngayon ka lang nakahawak ng medalyon ng San Benito? Opo Manong eh, bakit po? Nabuhay ang medalyong hawak mo. Hindi pangkaraniwan sa San Benito ang nabubuhay nang hindi iniihipan ng dasal. Paano mong nabuhay ang medalyon na yan? Wala po akong ideya sa mga sinasabi niyo Manong. Paano niyo po ba nasabing buhay? Hawakan mo ang medalyon sa kanang kamay. Usalin mo ulit ang dasal. Sinunod ng binata ang sinabi ni Mang Leo. Naramdaman nito ang malakas na pintig ng medalyon. Nagulat ang binata. Kamuntikan nitong mabitawan ng hawak. Paano nangyari yun? At saka, ano po ba yung pakiramdam na yun Manong? Yan ang palatandaan na buhay ang hawak mong gamit. Masusubukan natin kung tama ang hinala ko sa iyo ngayon. Tara, samahan mo ko sa kaibigan mo. Dali-daling bumalik sa tinutuluyan si Paulo kasama ang matanda. Dumiretso sila sa silid kung saan nakaiga si Franz. Nang mga oras na yun, tila nagdidiliryo na ang binata. Kaya kagad nang kumilos si Mang Leo. Eto Paulo, basahin mo madasal na ito. Ihipan mo ang noo ng kaibigan mo.
Sabayan mo ng taimtim na panalangin ng kagalingan. Bagaman hindi sigurado sa sinasabi ng matanda, sinunod ni Paulo. Medyo mahaba ang dasal na nakasulat sa salitang Latin. Kaya minsan nagkakamali ang binata. Inuulit niya mula sa umpisa. Hanggang sa tuluyang matapos ang buong dasal. Kasunod ang taimtim na panalangin ng kagalingan. Nang matapos magusal ang binata, biglang huminahon si Franz. Unti-unti ring bumaba ang lagnat nito hanggang sa tuluyang bumuti ang pakiramdam. Ano nangyari, pre? May bisita pala tayo. Hindi mo man lang ako ginising. Wika ni Franz na parang walang nangyari. Wala naman pare. Nga pala, kaibigan ko si Mang Leo. Nakatira malapit sa plaza. Hindi na kita ginising eh. Mahimbing kasi yung tulog mo. Ganun ba? O sige pare, pupunta muna ako sa kusina ah. Gagawa ako ng makakain. Gutom na kasi ko eh. Sige lang Franz. Lalabas din kami ni Mang Leo, may pupuntahan kami. Minabuti ng binata na wag nang sabihin ang nangyari. Sunod nitong pinuntahan ay si Marco. Mag-iingat ka, Paulo. Dahil hindi birong kalaban si Marco. Puno ng galit ang kanyang puso at lalo nitong pinapalakas ang kanyang kakayahan. Alam ko po Mang Leo, kailangan kong alisin yung galit niya eh. Nang sa ganun, hindi siya lamunin ito at sa bandang huli, siya kasi magdudusa dyan, di ba? Patuloy sa paglalakad ang dalawa. Hanggang sa matagpuan nila ang tinutuluyan ni Marco. Nakaupo ito sa sala habang sinasapo ang ulo. Oh, anong kailangan mo? Ayos ka lang ba Marco? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo ah. Bakit ba, ano bang pakialam mo? Huwag ka na magkunwari. Dahil hindi ako madadala sa ganyan. Alam ko may galit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa kaibigan mo. Hindi yan totoo kaibigan. Nauunawaan ko yung galit mo sa aming mga Pilipino. Pero hindi naman siguro dahilan yun para idamay mo yung mga walang kasalanan. Pare-pareho lang kayo. Hindi mo pagkakatiwalaan. Naparito ko bilang kaibigan Marco. Hindi ako galit o kung ano paman. Huwag mo hayaang mabulag ka ng galit mo. Huwag mo kong pagsalitaan na parang alam mong pinagdaanan ko. Tumayo si Marco. Kinumpas ang mga kamay. Habang nag-uusal na madasal, napalood si Mang Leo. Ngunit hindi man lang naapektuhan si Paulo. Ako nagpunta rito para kumprontahin ka. Kaya pakiusap, huwag mo idamay si Mang Leo. Huwag idamay. Malaki din ang kasalanan ng matandang yan sa akin. Dahil sa kanya namatay ang aking ina. Namatay ang iyong ina dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kakayahan. Binalaan ko siya pero hindi nakinig. Siguradong ganun din ang sasapitin mo. Hindi ako kasing hina ng nanay ko at papatunayan ko yan sa inyo. Naglabas ng itim na kristal si Marco. Itinaas. Habang nag-uusal ng mga inkantasyon, sinabayan ito ni Leo. Unti-unting napalood si Marco. Marahang tumayo ang matanda. Hanggang sa makapaglakad ito papunta sa kinaroroonan ng binata. Inakala nito, kontrolado niya na ang sitwasyon, kaya nakampante ang matanda. Ngunit bigla itong itinulak ni Marco, dahilan para tumalsik ang matanda. Dito na kumilos si Paulo. Bagaman walang ideya kung ano ang gagawin, hinawakan nito ang kanyang medalyon. Dahan-dahang lumapit kay Marco. Habang paulit-ulit na sinasambit ang mga dasal, nakalakip sa libreta ng San Benito. Unti-unting namilipit si Marco hanggang sa mabitawan nito ang hawak na kristal. Tuluyang napadapa sa lupa. Sa hindi kalayuan nakita ni Mang Leo ang ginawa ng binata. Sa isip ng matanda, totoo ang kanyang hinala. Isang likas na dibino si Paulo.
Itigil mo na to, Marco. Mapapahama ka lang eh. Sa nakikita ko, hindi mo na kayang lumaban. Saan mo nakuha ang kapangyarihan na yan? Pananampalataya, Marco. Malakas ang pananalig ko eh. Kailangan kitang gisingin sa maling kinagisnan mo. Alam kong galit ka, pero hindi mo dapat yakapin ang galit na yan. Matuto ka magpatawad. Ipasa Diyos ang lahat na nangyari sa'yo. Marunong tumingin ang ating Panginoon. Ipagkakaloob niya ang sapat na kaparusahan sa mga taong sumira sa'yo at naging dahilan kung bakit ka nalugmok. Tila nadurog ang pagkatao ni Marco nang marinig ang sinabi ni Paulo. Wala na itong nagawa kung hindi umiyak. Naupo si Paulo sa harapan ng dayuhan. Hinayaan itong umiyak ng umiyak. Maglabas ng sama ng loob. Nang matapos ang binata, isinuko nito ang kapangyarihan kay Paulo. Ito, Paulo. Magdadala lang ng kapamakan yung taglay ng kristal na yan eh. Isinusuko ko na sa'yo. Hindi ko matatanggap ang kristal na yan, Marco. Ang kakayahan mo, biyaya yan galing sa Diyos eh. Maaari mo yang gamitin para sa kabutihan. May dahilan kung bakit ka nagkamit ng ganyang kapangyarihan. Panahon na para tuklasin mo kung para saan. Matapos ang laban, humingi ng tawad si Marco kay Franz. Mas naging magaan ang pakiramdam nito, lalo pat naging kasundo niya ang dalawang binata. Si Mang Leo naman ay hindi na muling nakita ni Paulo matapos ang laban. Bigla na itong nawala. Gayunpaman nagpapasalamat ang binata dahil nagising ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ni Mang Leo. Sa paglipas sa mga taon, natapos ang kontrata ng binata, nagpa siyang umuwi para magbakasyon. Labis sa kasiyahan ang sumalubong sa kanya nang malamang nagbalik sa paglilingkod ng simbahan ang kapatid at ama. Hindi alam ni Paulo kung ano ang nangyari, ngunit isang bagay lang ang sigurado siya. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may dahilan, at ang mga ito, bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Sa kasalukuyan, sa bansang Romanya naninirahan si Paulo kasama ang pamilya. Patuloy pa ring binabalikan ni Paulo ang simbahan kung saan niya nakilala ang matandang si Mang Leo, ang taong naging dahilan ng pagkagising ng kakayahan, ang taong nagbigay ng tangan, ang medalyon ng San Benito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Benji. Walang eksaktong taon, siyudad ng Maynila. Naglalakad sa mataong bahagi ng pamilihan itong si Evan, kasama ang ilang kalalakihan. Bawat madaanan nitong pwesto sa palengke, hiningian sila ng pera bilang bayad sa kanilang proteksyon. Ito ang malaking hanap buhay ng binata. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Ang kanyang ina ay namatay dahil sa malubhang karamdaman at ang ama naman naging paralitiko dahil sa sobrang pag-abuso sa katawan sa trabaho. Bilang panganay na anak, napilitan si Evan na kumapit sa patalim. Nung una ay simpleng pandurukot lang ang ginagawa. Edad 14 ang binata nang subukan niyang mang-hold up. Naging matagumpay. Nagagawa niyang malusutan ang bawat gusot na kaakibat ng ginawang krimen dahil siya ay minor de edad pa lamang. Sa tuwing mauhuli ang binata, agad itong nakakalabas. Minsan na ding dinala sa Boys Town ang binata dahil hindi na ito kayang kontrolin ng ama. Ngunit hindi nagtagal. Bumalik din sa lansangan si Evan at lalo pang lumala. Sa edad 18, sumapi ito sa lokal na sindikato na nag-oorganisa ng mga krimen sa kanilang lugar. Maliit lang ang pangkat na ito. Hindi ganon kalakas ang kapit sa batas. Kaya kalaunan,
nagawa din itong buwagin ng kapulisan. Nahuli ang ilan sa mga kasama ng binata. Nanatili namang malaya si Evan dahil nagawa nitong makatakas ng matunugan ang pagdating ng mga kapulisan. Nanahimik ng ilang taon ang binata. Nagtrabaho ng maayos bilang kargador at tagabalat ng mga gulay sa palengke. Ngunit hindi sumasapat ang kita, lalo pa ng mga sandaling iyon. Nangangailangan ng gamot ang ama. Evan, kumusta naman ang trabaho mo sa palengke? Hindi ba mas maganda kung wala ka nasasagasaang tao at hindi ka hinahanap ng kapulisan? Wika ni Mang Ernesto. Tama ho kayo, tay. Kaso hindi sapat ang kinikita ko. Sa gamot nyo palang kulang na. 2 na nga lang tayo, hindi pa kita mapakain na maayos. Tugon ni Evan. Alam mo anak, hindi naman ako nagrereklamo. Ayos na sa akin kung ano ang meron sa hapag. At saka, huwag mo nang isipin ang gamot ko. Kung kukunin ako ng Diyos, wala na tayong magagawa. Pwede ba, tay? Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Ginagawa ko na nga ang lahat para maduktungan ang buhay nyo eh. Kaya hindi kayo pwedeng sumuko. Hindi tungkol sa pagsuko ang sinasabi ko, kundi pagtanggap ng katotohanan. Darating ang panahon, mawawala tayo sa mundong ito. Alam ko yun, tay. Pero hindi ako papayag na mawala kayo nang hindi ko na ipaparanas sa inyo magandang buhay. Magandang buhay. Anak, simula nang pinanganak ako hanggang sa kasalukuyan, pangarap na lang para sa akin ang sinasabi mo. Tignan mo ang ating lipunan. Sa palagay mo, may pag-asa bang umunlad ang mga kagaya nating nasa laylayan? Inangawang dahilan ko kung bakit nakakagawa ko ng masama, tay, dahil sa bansang to. Lalong lumayaman ng mayayaman at ang mahirap lalo namang nalulugmok. Hindi patas sa mundong ito, tay. Kaya ano pa ang rason para gumawa ng kabutihan at maging patas? Yan ang isa sa mga katotohanan na kailangan mong tanggapin, iho. Pero wag mong gawin dahilan yan para mapariwara ang buhay mo. Bata ka pa. Malayo pa ang mararating mo. Malayo, tay. Ito na ang buhay na alam ko para sa tulad ko na sa lansangan ng naging paaralan. Hindi na ako maasang may tatanggap pa sa akin o makakahanap ng matinong trabaho. Sige na, tay, magpahinga na ho kayo. Lalabas muna ako. Susubukan ko maghanap ng madedilihensyahan. Mag-iingat ka. Nga pala, kapag nakita mo ang kapatid mo, pauwiin mo na. Anong oras na eh? Si Benji, hindi pa ba siya nakakauwi simula kaninang tanghali? Hindi pa. Ewan ko kung saan nagtanghalian ang batang yon. Sige, hayaan nyo. Pauwiin ko po kapag nakita ko. Pag-uusap ng mag-ama. Hinanap ng binata ang kapatid. Habang naglalakad sa lansangan, napansin nito ang grupo ng mga kabataan na tila may kung anong pinagkakabalahan. Nag-uumpukan ng mga ito sa gitna ng isang binatang duguan ng muka. Punit-punit ang suot na damit. Nilapitan niya ito, akmang aawatin na sana nang biglang lumitaw si Benji mula sa eskinita. May hawak itong tubo, pinagpapalo ang mga kabataan. Nanatili sa kinakatayuan si Evan, pinanood ang nangyayari. Napangiti dahil nakita niyang napakagaling ng kapatid makipaglaban. Walang binatbatang pangkat ng kabataan sa kanya. Kahit nag-iisa, nagawa niyang patumbahin ang 7 binatang mas malaki sa kanya. Nilapitan ni Benji ang binatang nakahiga sa semento. Tinulungan nito na makatayo. Lalapit na din sana si Evan. Kaso nga lang, nakita nito ang isa sa mga binatang ginulpi ng kapatid. May hawak na kutsilyo. Tumatakbo papalapit kay Benji. Dali-daling hinarangan ni Evan ang binatang may hawak na patalim. Hinawakan ng kamay at pinilipit.
hanggang sa mabitawan ang kutsilyo. Talagang halang na ang kaluluwa nyo. Kabata-bata mo, papatay ka! Wika ni Evan habang binabatukan ng binata. Salamat kuya. Buti na lang dumating ka, kung hindi, siguradong patay na ako. Oo, talagang munti ka na. Tandaan mo libre maging tanga pero wag mong araw-arawin. Hala sige, uwi! Sandali nga kuya. Tulungan mo muna akong dalhin yung kaibigan ko sa klinika. Ano ba nangyari dyan? Napagdiskitaan ng mga taga-kabilang eskinita eh. Tara na kuya, baka kung ano pa mangyari dito eh. Huwag yun ang dalhin sa klinika ang apo ko. Mari niyo ba siyang akahin pa uwi ng bahay, Benji? Tatang Macario, kayo po pala, sige po. Iuwi na lang natin si Dindo. Inakay ng magkapatid si Dindo pauwi sa kanilang tahanan. Pagdating, pinaliwanag ni Benji ang nangyari. Ayon dito, nagtatawag sila ng pasahero sa paradahan nang biglang nagdatingan ang mga kabataan mula sa kabilang eskinita. Itinaboy sila ng mga ito sa kadahilan ng teritoryo nila ang lugar. Ngunit nanlaban si Dindo, nagkagulo sa paradahan. Dahil marami ang kalaban, napilitan nitong tumakbo hanggang sa masukol sa kanto. Pinaggugulpi ito ng mga kabataan hanggang sa mawalan ng malay ang binata. Talagang takaw gulo itong si Dindo. Noon pa man pinagsabihan ko ng batang yan pero hindi nakikinig. Wika ng binata habang pinupunasan ang mga sugat ng apo. Paano nyo pong gagamutin ang mga sugat ng apo nyo? Wala naman akong nakikitang magamot dito. Tanong ni Evan habang naghahalongkat na mga gamit sa loob ng bahay ng matanda. Kung modernong medisina ang hinahanap mo, talagang wala kang makikita. Dahil hindi ako gumagamit ng mga ganon. Benji, kunin mo ang mga lana ko sa kwarto. Dali-daling tumayo si Benji. Kinuha ang mga bote ng lana. Pagbalik nito, agad niyang inabot sa matanda. Nagtataka si Evan kung paanong papagalingin ng mga lana ang sugat ng binata. Kaya naupo ito. Pinanood ang gagawin ni Mang Macario. Binuksan ng matanda ang isa sa mga bote. Pinahiran ang mga pasa. Kasunod nito ay ang maliliit na galos. Paano po yung malalaking sugat? Paano yung gagamutin ng mga yan? Bawat botelya ng langis, may kanya-kanyang gamit. Benji, iabot mo sa akin ng bote na may puting langis. Wika ng matanda. Inabot ni Benji ang bote. Nang buksan ito ng matanda, nakita ni Evan na hindi lang langis ang laman, kundi parang malagkit na likido. May hahambing sa pulot. May napakatamis na amoy at kaunting halimuyak mula sa isang uri ng bulaklak. Pinahiran ng matanda ang malalaking sugat ni Dindo. Tinapala ng dahon ng kung anong halaman. Hayaan na muna natin siya makapagpahinga. Benji, ipaganda mo ng kape ang kasama mo. Oo nga pala, Lolo Macario. Siya pala si Kuya Evan. Nakakatanda kong kapatid. May kapatid ka pala. Ikinagagalak kitang makilala, Evan. Ang pangalan ko ay... Macario, ang sinasabi nilang albularyo dito sa barangay. Matanong ko lang, may mga nagpapagamot pa ba sa inyo, tatang? Hindi ko naman pinipilit ang mga taong magpagamot sa akin. Yung mga naniniwala lang sa kakayahan ko. Sila ang kadalasan kong pasyente. Bakit mo naman naitanong? Kasi nasa modernong mundo na tayo. Lalo na dito sa Maynila, hindi na uso yung albularyo na yan. Ikaw lang yata ang narinig kong nagsabi niyan. Pero tama ka. Nakakalimutan ng mga tao ang kagaya ko. Ang ilan ay kinukutsa pa kami. Dahil para sa kanila, walang sayantipikong basihan ang ginagawa namin. Hindi gaya ng mga doktor ng medisina. Yan po mismo ang gusto kong sabihin. Alam nyo naman na walang halos naniniwala sa inyo. Bakit nyo tinutuloy? Ang mga
kagaya namin ay may sinumpaang tungkulin sa Diyos, kaya hindi kami maaaring huminto. Mawala man ang mga taong naniniwala sa amin, hindi ito ang dahilan para tumigil. Yan ang prinsipyo ng isang totoo at lehitimong mananambal. Wika ng matanda, habang isa-isang tinatanggal ang mga dahong itinapal nito sa sugat. Nanlaki mga mata ni Evan dahil nakita nitong nawala ang mga pinsala sa balat ni Dindo. Kinusot pa nito ang mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan siya ng paningin, ngunit tinatawanan lang ito ng matanda. Totoo ang nakikita mo, iho. Yan ang kapangyarihang tinalikuran ng mga tao. Sabihin mo sa akin, dapat bang may scientificong batayan ang lahat para paniwalaan? Hindi makapagsalita si Evan, lalo pa nang makita niyang bumangon si Dindo. Kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit nangangatog ka? Dadang, kaya bang gamutin ang langis mo ang kahit anong karamdaman? Depende sa paniniwala mo. Kung mananalig kang mapapagaling ng langis ang karamdaman mo, walang duda. Hindi nagsalita si Evan dahil natatakot itong tanggihan ng matanda. Pero sa isip niya, nais itong sabihin ang kalagayan ng kanilang ama. Sandali pang nag-usap ang dalawa. Pinaliwanag ng matanda kung saan nanggaling ang kakayahan. Ayon dito, mula sa kanyang mga ninuno ang kakayahang manggamot. Taon ng binilang bago siya naging biyasa. At ang kapangyarihan ng mga lanang makapagpagaling, biyaya mula sa mga engkanto. Tuwing Biyernes Santo, naglilibing ng langis si Tatang Macario, hukay ng Biyernes Santo sa susunod na taon. Kasama ng pagbabaon ay ang mga orasyon at ritual na nagbibigay ng kalayaan sa sinumang engkantong galawin ng lana. Malaman kung nakakagamot ang lana sa oras na hukay nito. Kapag nangitim ang langis, ibig sabihin hindi ito nagalaw ng mga engkanto. Pero kapag nanatiling malinaw at may kulay puti sa pinakailalim ng sisidlan, nangangahulugan, tinanggap ng mga engkanto ang kanilang alay, pinagkalooban ng kapangyarihang makapagpagaling ang langis. Si Evan ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga ganong bagay, kaya natawa ito sa kwento ni Mang Macario. Engkanto. Pasensya na manong ha, pero hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Sige no, mauna na kami ng kapatid ko eh. Kanina pa to hinahanap ng tatay namin. Ganun ba? O sige, mag-iingat kayong dalawa. Dindo, magpahinga ka muna. Hindi pa lubusang gumagaling yung mga bali sa katawan mo. Opo, Lolo, pasensya na po kayo ha. Nasayang patuloy sa akin yung mga lana. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo, mahal na araw na. Uwi ako sa probinsya para hukayin yung mga ibinaon nating lana para makagawa uli ng panibago. Sa hindi malamang dahilan, nagkaroon ng interes sa Evan sa sinabi ng matanda. Uwi kayo sa probinsya, Tang. Teka, saan po ba yung probinsya nyo? Sa Antique. Medyo malayo pero taon-taon umuwi ako para lang kumuha ng mga kagamitan sa panggagamot. Pwede po ba akong sumama? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa ginagawa ko? Bakit ka sasama? Wag na nga lang. Nakakahiya. Isa pa, hindi ko rin naman kilala ang mga tao dun. Kung talagang gusto mo, pwede ka namang sumama. Seryoso yan? Pwede ho? Oo nga. O siya, baka hinahanap na kayo ng tatay nyo. Hindi alam ni Evan kung saan nanggaling ang mga sinabi niya. Bigla na lang itong tinabunan ng kuryosidad sa ginawa ng matanda. Lumipas ang ilang araw. Muling pumunta si Evan sa tahanan ng matanda. At sa pagkakataong iyon, may pasyente ang matanda. Isang lalaking nahulog sa ginagawang bahay. Nabali ang kanang paa, kaya naisipang magpahilot kay Tatang Macario.
Nandito ka pala, Evan. Anong may paglilingkod ko? Wala naman no, at saka mukhang abala po kayo. Babalik na lang ako sa ibang araw. Hindi, iho, maupo ka. Alam kong may sasabihin ka o itatanong. Manatili ka muna sandali dito. Naupo ang binata sa sulok habang pinagmamasdan kung paanong manggamot si Tatang Macario. Nagbubuhos ng lana ang matanda sa palad, nagbubulong ng kung ano. Hindi marinig ni Evan ang mga kataga, kaya naisip niya na baka nakaugalian lang ito ng matanda. Ilang minutong lumipas, pinatayo nito ang pasyente. Nung una ay nagdadalawang isip pa, ngunit nang hilahin ni Tatang Macario ang kamay, nagulat si Evan dahil nakatayo ng maayos ang pasyente na para bang hindi napilay ang paa. Nawala din ang pamamaga ng bahaging naapektuhan, bagay na lalong kinamangha ng binata. Matapos ang gamutan, nagpunta ang matanda sa kanyang altar, nagdasal at muling ibinalik ang mga lana. Anong sadya mo, Evan? Ano po kasi tungkol sa tatay ko? Ano po siya naparalisa po siya. Matagal na panahon na nakalipas. Hindi ko po alam kung gagaling pa ba siya o habang buhay ng ganun yung kalagayan. Ano ba sa tingin mo? Kung ikaw ang tatanungin ko, may pag-asa bang gumaling ang tatay mo? Hindi ko din po alam, Tatang, pero sa nakita kong ginawa mo kay Dindo at sa pasyente mo kanina, parang nagkaroon ako ng pag-asa eh. Alam mo, iho, walang imposible sa taong nananalig. Kung buo ang pananampalataya mo na gagaling ang iyong ama, yun ang magaganap. Kung ganoon, maaari po bang dali ng tatay ko dito? Naniniwala po ako na mapapagaling niyo siya eh. Bakit ako ang gagamot sa kanya? Po, di ho ba kayo ang manghihilot? Kayo ang mas nakakalam ng gagawin. Tama ka. Pero hindi ako nagnanais na pagalingin ang ama mo. Hindi ba? Ikaw ang humiling. Hindi ko po kayo maintindihan, Tatang. Ano po ba talaga yung gusto niyong iparating? Alam mo, Evan, ang bisa ng langis sa ginagamit ko nakadepende sa pananalig ng isang tao. Nakilala ko na ang iyong ama. Minsan ko na siyang sinubukang gamutin sa sakit niya pero walang nangyari. Bakit naman ho? Ipinaubaya ng iyong ama ang kanyang pananampalataya sa akin, salip na sa Diyos. Sa akin siya nagtiwala ng lubos. Tao lang ako, Evan. Instrumento ng higit na mas makapangyarihan. Ang gusto kong iparating sa iyo, kailangan maging buo ang pananalig ng taong gagamutin mo para lubusan siyang gumaling. Sumama ka sa akin sa probinsya at doon kita tuturuan. Nang sumunod na araw, nagbiyahe sina Evan, Dindo, Benji at Mang Macario papunta sa probinsya ng matanda. Medyo mahaba ang biyahe pero hindi alintana ni Evan. Pagdating nila sa lugar, maraming tao ang sumalubong, lalo na kay Mang Macario. Kilalang kilala ito sa baryo. Nagulat ang binata nang makarating sila sa tahanan nito. Sigurado ka bang tahanan mo ito, Tatang? Baka mamaya masita tayo dito, ha? Sa tingin mo ba, mabubuksan ko ang pintuan kung hindi ko bahay ito? Kasi parang napaka-imposible naman. Nakatira kayo sa barong-barong dun sa atin. Tapos dito, laki pala ng bahay nyo. Hindi lang malaki pati yung lupa ni Lolo dito. Malawak. Tara dito, doon tayo sa taas. Umakyat ang mga ito sa ikalawang palapag. Pumunta sa balkonahe. Nanlaki ang mga mata ni Evan dahil tumambad sa kanya ang napakalawak na nyogan. Yung lahat ng nakikita mo, pagmamay-ari ng pamilya namin. Niloloko niyo ba ako? Isa ka din nakikisakay ka sa kalokohan ng lolo mo. Hindi nagbibiro ang apo ko, Evan. Tignan mo ang arko sa gawing yon.
Sabihin mo kung ano nakalagay. Tinignan ng binata ang tinurong arko ni Mang Macario. Lalong nanlaki ang mga mata dahil ang nakasulat, Casa Estado de Don Macario. Teka, Don Macario? Dito niya napagtanto kung bakit maraming sumasalubong sa kanila at halos lahat ng tao ay kaibigan ng matanda. Huwag mo nang isipin yan. Naparito tayo para sa isang layunin at yon ay pagalingin ng iyong ama. Halika sa likod bahay. Sakto 5:00 na ng hapon. Maaari ko ng hukay ng mga lana. Naglakad ang dalawa papunta sa likod ng bahay. Naiwan ang dalawang nakababata sa balkonahe. Hinukay ni Tatang Macario ang markadong bahagi ng likod bahay. Kinuha ang maliit na baul. Binuksan. Kinuha ang mga botelya. Inabot kay Evan ang pinakamaliit na bote. Eto Evan, huwag mong sasayangin dahil ito ang kahuli-hulihan kong lana mula sa mahimalang puno ng sinukuan. Nagagawa nitong magpagaling ng kahit anong sakit. Basta gaya ng sinabi ko, buo ang pananalig at tiwala mo. Magaganap ang anumang hihilingin, basta hindi to pansarili. Buo ang pananalig ko sa sinabi ninyo at nagtitiwala po ako sa Diyos na pagagalingin niya ang tatay ko. Magaling! Ngayon humayo ka para maabutan mo ang biyahe pabalik ng Maynila. Nag-aantay ang iyong ama. Dali-daling umalis si Evan. Bitbit ang lana at ang pananampalatayang mapapagaling nito ang ama. Makalipas ang halos 6 na oras, nakarating ang binata sa kanilang tahanan. Pagbukas, nakita niyang nakaupo sa higaan ng ama. Pilit inaabot ang pagkain nakapatong sa mesa. Eba, nandito ka. Akala ko pupunta kayo ng Bicol. Nasa si Benji. Doon po ako galing, tay. May dala po ako magandang balita. Gagaling na po kayo. Sana nga anak, dahil ayoko nang makita kayong nahihirapan. Nananalig po ba kayo, tay? Naniniwala po ba kayo na ngayong gabi gagaling kayo? Simula nang mabaldado ako hanggang sa mga sandaling ito anak, wala akong ibang dinasal sa Diyos kung hindi ang gumaling. Oo, naniniwala ako. Gagaling ako. Walang pagdadalawang isip na binuksan ni Evan ang maliit na sisidlan. Ibinuhos sa palad ang lamang lana. Ipinahid sa mga paa ng ama. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kakaibang kapayapaan si Evan. Tinignan nito ang ama. Nakita itong nakapikit. Yumuko ang binata at nanalangin. Diyos ko, sa inyong kamay, ihahabilin ko ang paggaling ng aking ama. Matapos sambitin ng binata ang mga kataga, bigla niyang naramdaman ang pagkilos ng paa ni Mang Ernesto. Nararamdaman ko. Nararamdaman ko mga palad. Yung palad mo anak sa binti ko. Nagagalaw ko. Seryoso, tay? Seryoso po kayo? Oo anak. Seryoso ko anak. Ibinaba ni Evan ang mga paa ng ama sa higaan. Inalalayan itong tumayo. Halos mapasigaw sa sobrang tuwa sa Evan nang makitang nakatayo na uli ang ama. Pilit sinasampalang sarili sa pag-aakalang nananaginip lang. Anong ginawa mo anak? Ay, ano ba yan? Bakit mo ba sinasampal ang sarili mo? Totoo ang nakikita mo Evan. Magaling na ako. Nakakalakad na ako. Salamat sa'yo at kung sino man ang nilapitan mo. Hindi sa akin, tay. Kung hindi sa Diyos. Totoo nga ang sinabi ni Tatang Macario. Walang imposible sa taong naniniwala. Nang araw na yon, bumiyayang mag-ama pabalik ng Bicol kung saan naroon si Tatang Macario. Pagdating nila,
Sinalubong sila ni Benji at Dindo. Tay, magaling ka na. Kuya, ikaw ang gumamot sa kanya. Hindi ako, Benji. Kung hindi ang Diyos at ang paniniwala niya. Teka, nasan si Tatang Macario? Naroon po sa taas si Lolo, inaantay ka. Dali-daling umakyat si Mang Ernesto sa silid ng matanda. Nakita nila itong nakahiga sa kama. Tatang, ano pong nangyari? Bakit po nakahiga kayo? Pagod na ako, iho. Sa palagay ko, kailangan ko nang magpahinga. Nakita ko na ang taong papalit sa akin. Papalit ho sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tapos na ang misyon ko. Nagtagumpay ako, Evan. Oras na para magpaalam sa mundong ito. Teka, hindi ko po kayo maintindihan. Anong misyon? Ikaw ang misyon ko, Evan. Ikaw din ang taong papalit sa akin. Nais kong ipagpatuloy mo ang panggagamot. Meron kang angking kakayahan na natural. Malakas ang pananampalataya mo. Bagay na kailangan ng isang totoong mananambal. Isang patunay dito ang iyong ama. Siya ang pinakauna mong pasyente. Sana, huwag mong tanggihan ang aking kailingan. Napayuko ang binata. Nang mga sandaling yun, nahanap ni Evan ang kanyang direksyon. Huwag ho kayo mag-alala. Itutuloy ko po ang nasimulan nyo nang walang pagdadalawang isip. Matapos itong sabihin ni Evan, hinawakan ng matanda ang kamay niya at ngumiti. Marahang ipinikit ang mga mata. Tuluyang na maalam sa mundo ng mga buhay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natanggap ni Evan ang kapalaran. Kakibat nito, ang kusang pagdating ng mga taong nangangailangan ng tulong. Maliban sa kakayahang manggamot, ipinamana din sa kanya ni Tatang Macario ang halos kalahati ng ari-arian. Inihabilin din ng matanda si Dindo. Itinuring naman ni Evan na totoong kapatid ng binata. Naging kilala si Evan bilang mahusay na mananambal at sa paglipas ng mga taon. Sa tuwing titignan ng binata ang kanyang nakaraan, hindi ito makapaniwala. Sino mag-aakala? Ang isang sanggano na patapon na ang buhay, naging kasangkapan ng Diyos sa kanyang mga gawain. Ito ay dahil kay Tatang Macario at ang kanyang may mala na lana ng mananambal.